Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang espesyal na panahon para sa mga Kristiyano sa buong mundo. Panahon ito para alalahanin ang sakripisyo ni Hesukristo. Panahon ito upang ipagdiwang ang kanyang muling pagkabuhay. Pinagninilayan natin ang kanyang pagmamahal at awa. Napupuno tayo ng pag-asa para sa hinaharap. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay panahon para sa mga bagong simula. Ipinapaala sa atin na kahit ano pa man ang ating nagawa, pinapatawad tayo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsimulang muli. Kailangan lang nating buksan ang ating mga puso sa Kanya. Ang pagmamahal niya ay laging nandiyan. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay higit pa sa isang ordinaryong pista. Ito ay pagdiriwang ng pananampalataya. Panahon ito para pagnilayan ang ating sariling buhay. Paano nating ginugugol ang ating buhay? Sinusundan ba natin ang mga yapak ni Jesus? Ang Pasko ng Pagkabuhay ay panahon para tanungin natin ang ating mga sarili ng mahahalagang tanong na ito. Paalala ang Pasko ng Pagkabuhay na lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may pag-asa. Pinatutunayan ito ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kumapit tayo sa pag-asang ito. Hayaan natin itong gumabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa Pilipinas, ang Pasko ng Pagkabuhay ay ipinagdiriwang ng may kulay at tradisyon. Ang isang minamahal na tradisyon ay ang Visita Iglesia. Ito ay ang pagbisita sa 7 magkakaibang simbahan. Sa bawat simbahan, tayo ay nananalangin at pinagninilayan ang Stations of the Cross. Ito ay nagpapaalala sa atin ng paghihirap na tiniis ni Jesus para sa ating kaligtasan. Ang isa pang mahalagang tradisyon ay ang pabasa. Ito ang pag-awit ng pasyon. Ang pasyon ay isang salaysay ng buhay, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga tao ay nagpapalitan sa pag-awit buong magdamag. Ang tradisyong ito ay nagbubuklod sa mga komunidad sa panalangin at pagninilay. Ang senakulo ay isang dramatikong pagtatanghal ng paghihirap ni Kristo. Ito ay isang makapangyarihang paalala ng sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin. Ito ay isang nakakaantig na karanasan na nagpapapalakas ng ating pananampalataya at nagpapalalim ng ating debosyon. Ang mga tradisyong ito ay nagpapaala sa atin ng tunay na kahulugan ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mga tradisyong ito ay higit pa sa mga ritual lamang. Ang mga ito ay pagpapahayag ng pananampalataya at debosyon. Tinutulungan tayo nitong kumonekta sa puso ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ng mga tradisyong ito, ang kuwento ni Jesus ay nabubuhay. Binibigyan tayo nito ng inspirasyon na mamuhay ng mas maayos. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang paglalakbay ng Espiritu. Panahon ito upang pagnilayan ang ating buhay. Tinitingnan natin ang ating relasyon sa Diyos. Sinusuri natin ang ating mga puso. Nabubuhay ba tayo ayon sa Kanyang mga turo? Ito ay panahon para sa tapat na pagninilay sa sarili. Ang espiritual na paglalakbay na ito ay maaring maging mahirap. Maaring kailanganin nating harapin ang ating mga kahinaan. Kailangan nating humingi ng tawad sa Diyos. Ngunit ang paglalakbay na ito ay lubos ding kapaki-pakinabang. Inilalapit tayo nito sa Diyos. Tinutulungan tayo nito na maging pinakamahusay na bersyon ng ating mga sarili. Ipinapaalala sa atin ng Pasko ng Pagkabuhay na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang Diyos ay laging kasama natin. Ginagabayan niya tayo sa bawat hakbang ng daan. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Kailangan nating buksan ang ating mga puso sa Kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay, lumalapit tayo sa Diyos. Nakakahanap tayo ng kapayapaan at lakas sa Kanyang pagmamahal. Ang paglalakbay na ito ng pananampalataya ay nagbabago sa atin. Binibigyan tayo nito ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang sarili kong mga karanasan sa Pasko ng Pagkabuhay ay naging makabuluhan. Naalala ko noong isang linggo ng pagkabuhay, pakiramdam ko ay nawawala ko at nag-iisa. Ngunit habang nakaupo ako sa simbahan, nakikinig sa mga pagbasa at himno, nakaramdam ako ng kapayapaan na bumalot sa akin. Alam kong kasama ko ang Diyos. Alam kong hindi ako nag-iisa. Ang karanasang iyon ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng Pasko ng Pagkabuhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagdiriwang ng isang makasaysayang pangyayari. Ito ay tungkol sa pagdanas ng pagmamahal at awa ng Diyos sa ating sariling buhay. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa pag-ibig na iyon na baguhin tayo. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay panahon para sa mga bagong simula. Panahon na upang bitawan ang nakaraan at yakapin ang hinaharap.
Panahon na upang magtiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Panahon na upang mabuhay ng may pag-asa, kagalakan, at pagmamahal. Tuwing Pasko ng pagkabuhay, naalala ko ang kapangyarihan ng pananampalataya. Naalala ko na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may pag-asa. At naalala ko na sa Diyos, lahat ng bagay ay posible.